Panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para suspindihin o tapyasan ang fuel excise tax. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Pasada Balita. Dagdag pasahe sa mga public utility vehicle ipatutupad na sa mga susunod na araw. Pasada Balita. Mamamahagi naman ng fuel subsidy sa mga PUV driver at operator. Sisimulan na sa Martes. Subsidiya naman na mga mangingisda isina sa pinal na. Pasada Balita. Apat sa siyam na senador lumagda na sa partial Senate Committee report kaugnay sa flood control scandal. Pasada Balita. Halos 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na-recover sa Occidental Mindoro. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso muling bumagsak sa 59 pesos kontra sa dolyar. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibayong dagat, Espanya. Permanente nang tinanggal ang kanilang ambasador sa Israel bilang kanilang ambasador sa Israel bilang pagtuligsa sa digmaan ng US-Israel kontra Iran. Pasada Balita. Sa balita mo ang balakasan, Bam Adebayo na break daw ang record ni Kobe Bryant matapos makapagtala ng ikalawang pinakamataas na points sa isang game. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga paraan para pabagali ng pagtanda ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Zanjo Marudo, suportado po ang pagbabakasal ng ex na si Bea Alonso. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa po magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Marso 12, taon 2026. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas. DWIC 882 sa Liw Channel 23 at sa social media via DWIC 882 sa Facebook at sa YouTube para po sa atin pong live streaming. At sa ngalan po ni John Ibanez, kami po inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang ika-6 na ng mga pumapasa ng mga balita. Pasada Balita. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang mabibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ito'y magagamit sakaling magkaroon ng matinding pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na nakaapekto sa pamasahe, presyo ng pagkain at gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 8418 na iniakda ni House Speaker Faustino Bogie D. III at House Majority Leader Presidential son Sandro Marcos, ang panukalang magpapahintulot sa Pangulo para tugunan ang excise tax sa petroleum products sa panahon ng krisis sa ekonomiya ay aamyendahan ng National Internal Revenue Code of 1997. Dalawang kondisyon ang maaaring maging batayan para ipatupad ang suspension o pagbawas ng excise tax. Una, kapag umabot o lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude batay sa Minoplat Singapore sa loob ng isang buwan. Ikalawa ay kung idedeklara o kung idineklara ang state of national emergency na nagdudulot ng matinding pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa na kailangang sertipikahan ng kalihim ng Department of Energy. Maaari ring piliin ng punong ekotibo kung aling mga produktong petrolyo ang sasaklawin ng suspensyon o pagbabawas ng buwis. Pasada Balita.
Hinimok naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kaagad ideklara ang state of national emergency sa sandaling maisabatas ang paggawad sa kanya ng emergency powers na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Congressman Redon, sa pamamagitan nito ay makapagbibigay ang gobyerno ng agarang tulong sa mga sektor na lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, public transport operators, maliliit na negosyo at low-income households. Para sa mambabatas, mahalagang hakbang ang pagkakaroon ng coordinated action sa pagitan ng ehekutibo at legislatura upang tugunan ang epekto ng global development sa local economy. Sa ilalimanan ng bagong panukala, mabibigyan ang Pangulong Marcos ng flexibility na tumugon sa hindi pangkaraniwang global developments, hindi tulad ng 2018 hanggang 2020 na nakadepende lamang sa average 3-month pricing ng crude oil base sa Mine of Platte, Singapore. Para kay Congressman Redon, sa panahong nagpapatuloy ang walang katiyakang banta sa economic stability, patunay ang panukala na handa ang gobyerno ng Pilipinas na mabilis sa pagkilos para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pasada Balita. Sa halip na suspendin o tapyasan, nanawagan naman ang ilang transport at business group sa pamahalaan na alisin na ang excise tax sa langis upang mabigyan ng breathing space o makahinga naman ng maluwag ang mga negosyo at mamimili sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon, inaasahan ang pagtaas ng gastos sa manufacturing, logistics at consumer goods matapos umabot sa mahigit 24 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Iginit naman ni Piston President Modesto Floranda na malaking ginhawa para sa mga public utility driver kung aalisin ang 6 pesos sa kada litrong excise tax sa diesel at 9 pesos VAT na anya'y nagpapabigat sa kanilang araw-araw na gastos sa pamamasada. Binigyang din ni para Commuters Network Convener Nanoy Rafael na regressive ang naturang buwis dahil apektado kahit ang mahihirap pati yung mga walang trabaho. Pasada Balita. Samantala, namumurong tumaas ang pasahe sa mga susunod na araw. Ito ayon kay DOR, ito ang pinabatid ni DOR Acting Secretary Giovanni Lopez. Gayunman, nilinaw ni Secretary Lopez na isinasapinal pa lamang ang eksaktong halaga magkano kaya daw magiging aumento sa pamasahe kaya't wala pang pinal na desisyon sa ngayon. Samantala, inaasahan naman ng mga commuter at transport groups ang magiging anunsyo ng pamahalaan sa mga darating na araw. Pasada Balita. Porsigido naman ang grupong Piston sa paghahain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang ipanawagan ang 5 pisong dagdag sa pasahe sa jeep. Ayon kay Piston National President Modesto Floranda, bukod sa napapanahong fare increase, dapat na ring ibasura nga ang excise tax sa langis, VAT at oil deregulation law na nagdudulot ng pahirap hindi lamang sa mga driver at operator, maging sa mga mamamayan. Bagaman dumaranas anya ng hirap ang mga nasa sektor ng transportasyon dahil sa malaking presyo o malaking halagang nawawala sa mga driver at operator, patuloy naman ang kanilang biyahe at pamamasada at serbisyo sa mga Pilipino. Sa ngayon naman ay tuloy-tuloy pa rin bumibiyahe yung ating mga kasapian sapagkat nakaatang sa ating balikat yung usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Bagamat talagang dumaranas ng hirap dahil nga doon sa malaking halagang nawala sa ating mga driver at mga operator. Ang tayo naman ay hanggat kaya natin ay tayo tuloy-tuloy na magsiserbisyo sa ating mga mamamayan. Po ang tinig ni Piston National President Modesto Floranda sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa kaugnay pa ring balita, wala raw magiging mabigat para sa mga commuter ang
o magiging mabigat para sa mga commuter ang magiging aumento sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ito sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kasunod na rin ng sigalot dyan sa gitnang silangan. Sa panayam ng DWIZ, iginiit ni National Center for Commuter Safety and Protection Chairperson Elvira Medina na kapag pumayag na itaas ang pamasahe sa mga PUV tulad ng jeep, malabo nang bumaba muli ang pamasahe dito kahit na mawala ng epekto ng digmaan dyan sa Middle East. Pagka pumayag tayong itaas ang pasahe, kahit mawala yung giyera na yan, hindi bababa ang pasahe. Hindi naman po matigas ang puso natin na hindi natin alam yung hirap ng ating mga kasama na driver. Kaya lang nga, ilang taon na yun, may nangyayari namang pagbaba ng presyo ng mga bilihin, ng mga ginagamit natin sa transport. Wala akong nakita na pagbaba ng pasahe. Samantala, nanawagan naman si Ginang Medina sa pamahalaan na ituloy ang paggamit ng natural gas bilang alternatibong solusyon upang makatulong sa problema ng pagtaas ng presyo ng langis, gayon din ng transportasyon. Pero nananawagan din po tayo sa Malacanang na ituloy yung ating sariling natural, yung ating gas na maaring makuha. Dahil kung yun po ay mabubuksan, napakalaking sa atin, kaginhawahan ng ating transport. Muna naman mga kaibigan ng tinig ni Ginang Elvira Medina, ang chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection, sa panayam po yan ng DWIZ. Pasada Balita. Sa oras na 14 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning, tanggap tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Sa kaugnay pong balita, Oil Deregulation Law ipariripil kapag hindi nakatugon sa oil crisis ang mga hakbang ng ehekutibo at lehislatura. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Isasulong ni Senate President Vicente Soto III ang pag-repeal sa Oil Deregulation Law kapag hindi nakatugon sa krisis ngayon sa petrolyo ang mga ginagawa ng ehekutibo at lehislatura. Ayon kay Soto, binabantayan niya ang takbo ng mga pagdinig ngayon sa Senado ukol sa panukala na pagkalooban ng Pangulo ng emergency power para mabawasan o masuspindi ang excise tax sa petrolyo at ukol din sa panukalang batas ng mga senador kaugnay nito. Ayon kay Soto, kapag hindi siya sumang-ayon o hindi natuwa sa resulta, maghahain siya ng panukalang batas para sa pagbasura ng Oil Deregulation Law na sa gayon ay maibalik ang kapangyarihan na nawala sa gobyerno. Dahil sa batas na ginawa noong 1998, nawala ang kontrol ng gobyerno sa presyo ng petrolyo at ibinabata ito ngayon sa labanan sa merkado. Kumpiyansa naman si Soto na bago mag-adjourn ang Kongreso para sa Lenten break, sa susunod na linggo ay maaprubahan ang panukala ukol sa suspension o pagbawas sa excise tax sa langis. Kung hindi man, hilingin daw nila sa Pangulo na magpatawag ng special session ang Kongreso. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga PUV driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa gitna na rin ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sisimulan sa susunod na linggo, partikular nga po Marso 17, ang distribusyon ng ayuda sa Metro Manila. Pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation ang pamamahagi ng subsidy sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan. Para mapabilis ang implementasyon ng programa, pinulong ni ES Recto ang mga alkalde sa Metro Manila upang talakayin ang mekanismo ng pamamahagi ng tulong sa mga tsuper ng jeep at tricycle, mga TODA. Kasunod na rin ang implementasyon sa Metro Manila, inaasahan ding ipatutupad ang nasabing hakbang sa iba pang rehiyon. Layunin ng tulong na maibsan ang epekto ng malakihang pagtaas ng presyo ng krudo sa transport sector na direktang naapektuhan na nga po ng oil
crisis. Pasada Balita. Magbibigay naman daw ang pamahalaan ng 3,000 pisong fuel subsidy sa mga maliliit na mangingisda upang matulungan silang makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o ayon dito kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, ipapamahagi ang nasabing tulong sa mga municipal at small-scale fisher folk sa pamamagitan ng cash cards o vouchers. Ipinaliwanag ni spokesperson Briguera na mahalagang masuportahan ang mga mangingisda dahil malaking bahagi sila ng food security ng bansa. Anya, kapag patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, nababawasan ang kakayahan ng mga mangingisda na pumalaot dahil mas mahal ang gastusin sa nasabing operasyon. Pasada Balita. Nang nalaman dyan kung magkakasya ba yung ipapamahagi Ibibigay na na fuel subsidy subsidy sa mga nasabing sektor. Unang-una po dyan yung mga nasa transportasyon. Kung yung 5,000 ay ang tinutukoy nila ay para lang ba yan sa mga tricycle driver o yung 5,000 ay kasama na rin yung jeep. Diba? So, dapat malalaman natin yan. Subukan nating makuha ang panig po ng mga nasa sektor ng transportasyon. At sa kaugnay pa ring balita, maaari namang gamitin ang pamahalaan ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa National Calamity Fund upang pondohan nga ang fuel subsidies para sa mga sektor na apektado o lubhang apektado ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Budget and Management Undersecretary Janet Abuel, maaaring gamitin ang 23.4 billion peso National Disaster Risk Reduction Management Fund na bahagi ng 39.8 billion pesos calamity budget para sa 2026 upang tugunan ang krisis na dulot nga ng international armed conflicts. Nilinaw naman ni Yusek Abuel na may provision sa 2026 GAA o itinatawag po ng General Appropriations Act na nagpapaintulot na gamitin ang pondo para sa relief, rehabilitation at serbisyo sa mga sakunang hindi lamang dulot ng kalikasan. Kung may malaking epekto anya sa ekonomiya ng bansa ang isang armed conflict, maaari itong ituring na man-made calamity basta't ideklara ito ng Pangulo. May tawag yan yung force majeure. Samantala, sinimulan na rin ng DBM ang pag-audit sa iba't ibang ahensya upang tukuyin ang mga lump sum allocations at proyekto na maaaring i-realign para sa posibleng financial aid kung lalala pa ang sitwasyon sa Middle East. Pasada Balita. Samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang posibilidad na gamitin ang 10 bilyong pisong pondo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk o PAFF mula sa tanggapan ng Pangulo upang mapalawak at mapahaba ang fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda kung magtatagal pa ang epekto ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagkipag-ugnay na sila sa Operations Group upang malaman kung paano maaaring gamitin ang pondo ng PAFF na orihinal na nakalaan para sa mga sakuna tulad ng bagyo at El Nino. Bagamat nakaschedule pa itong ilabas sa ikalawa o ikatlong bahagi ng taon, maaari naman daw na maituring na pondo para sa isang calamity kung patuloy na makakaapekto ang krisis sa Middle East. Sa ilalim ng PAF o ng PAFF program, magbibigay ang pamahalaan ng humigit kumulang 10,000 pisong direktang tulong pinansyal sa mga manggagawa sa agrikultura upang makatulong sa kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Iba pa rin paksa ng mga balita, medyo tayo po ay maglaylo-laylo muna sa epekto po ng oil crisis. Balikan po natin ang issue po sa flood control scandal. Baka nakakalimutan na ng ating mga kababayan. Nilagdaan na ng 4 na senador ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa iniimbestigang maanomalyang flood control projects. Kabilang sa mga lumagda sa naturang report, ang chairman ng komite na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Senators Riza Ontiveros, Francis Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ayon kay Senator Lacson, 5 pirma na lang ang kulang para matalakay na sa plenaryo ng Senado ang report. Well, as of now, 3.
nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang ma-report out to the floor para we can move forward. After I have reported it out, nagkaroon ng debate, na-adapt, then we can move forward by calling another hearing. Not necessarily to close the inquiry, but to, at least magkaroon ng conclusion. Yan po ang bahagi na pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Pasada Balita. Iimbitahan naman sa pagdinig ng Kamara ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para alamin ang estado ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Elizalde Co. Ito'y bilang bahagi naman ng sinusulong na House Resolution 808 ni Navota City Representative Toby Tiangco para imbestigahan ang anyay mabagal na aksyon ng pamahalaan sa pag-aresto sa kapwa mambabatas. Ayon kay Congressman Tiangco, kailangan ng clear-cut guidelines sa pagpapatupad ng arrest warrant, lalo kapag nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas ang subject ng kaso. Kabilang sa posibleng padaluhin sa pagdinig ang Department of Justice, DILG, NBI, Bureau of Immigration, at ang ambassador ng Portugal sa Pilipinas. Ayon pa kay Congressman Tiangco, dapat lamang na malaman kung anong ahensya ang may responsibilidad sa pagpapatupad ng arrest warrant sa koordinasyon sa foreign jurisdiction at sa engagement sa international law enforcement agencies. Pasada Balita. Mamaya pag-usapan natin yung mga mainit pang issue, lalo po doon sa namumuro po na dagdag pasahe. Mga kababayan po natin, yung mga nagtitipid, yung actually... Pinakamahirap dyan, partner Drew, yung yung budget officer na yan. kagaya ko. Oo, yung Mga nanay. Mga ina! Uy. Ang mga ina ng tahanan. Tahanan. Diba? So Diba? yan po ang Oo. mahirap ngayon dahil talagang nagtataasan. Sobra-sobrang paghihigpit ng sinturon pa ba talaga ang dapat Ang lahat namin po, gawin? buti na lang lahat nagmamahalan. Diba? Dapat lang magmahalan. Dapat magmahalan talaga. Hindi, yung pagmamahal yun. Yung nagmamahalan yung presyo. Presyo. Oo, di ba? Kaya mamaya, kapit lamang ho tayo, mga kababayan, dahil tatalakayin ho natin yung mga issue po na yan. Ha? Sa amin pong pagbabalik, makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras! Budget under. Parang iba yung under. Undersecretary. Yan, Wenner Contino, oras, 25 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. CSO nagsagawa ng medical dental mission sa Pila, Laguna. Alamin po natin ang kabuuan ng special report na ihahatid ni Angelo Bainio. Nagsagawa ng medical and dental mission ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Pila, Laguna sa pangunguna ng PCSO Medical Services Department, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pila at Rural Health Unit. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical consultation, electrocardiogram, tooth extraction at pamamahagi ng libreng gamot at bitamina. Karamihan sa mga nakinabang sa programa ay mga senior citizen, bata, persons with disabilities at iba pang residenteng may karamdaman. Ayon sa PCSO, bahagi ang aktibidad ng patuloy nitong layunin na mapalawak ang access ng mga Pilipino sa libreng serbisyong medikal. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Opo, tama po ang inyong narinig. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado, tiyak may matutulungan at natutulungan po tayo mga kapwa po nating Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ.
DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po naganap na alas 6:31 na ng morning sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga mainit na balita. Sinampa ng kaso si Occidental Mindoro Representative Leody Tariela sa Office of the Ombudsman matapos siyang tumanggap umano ng kickback mula sa kontraktor na mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaugnay ng ilang proyekto sa flood control. Inihay ng reklamo ni Radamalin Fernando Cardoza, isang residente ng Lalawigan matapos umanong mabanggit ang pangalan ng kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 8. Ayon kay Cardoza, ilang ulit na banggit ng kontraktor na mag-asawa si Tariela bilang isa sa mga mambabatas na sinasabing humihingi o tumatanggap ng komisyon kaugnay ng bidding, paggawad at implementasyon ng mga flood control projects. Pinaimbestiga naman ng complainant sa Tanod Bayan ang 33 proyekto sa Occidental Mindoro na may kabuong halagang mahigit 3 bilyong piso. Pasada Balita. Samantala nasabat ng mga otoridad ang ilang sako ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga naman ng halos 7 bilyong piso o nasa 6.8 billion pesos. Ayon sa Philippine Army 2nd Infantry Division, ito'y matapos silang makatanggap ng report mula sa concerned citizen tungkol sa isang inabandonang speedboat. Diyan po yan sa baybay ng Paluan, Occidental, Mindoro. Bale sa report, 2 Chinese nationals ang naaktuhan na mga residente na tumakas mula sa sumadsad na twin-engine boat. Kabilang sa natagpuan ng 43 sako ng shabu, isang Starlink communication device, 8 bengkala o hand flares, 3 fire extinguishers, 4 na battery at 2 life jackets. Sa ngayon, patuloy pang bini-verify ng mga otoridad ang mga nasabat na illegal na droga na isinasa ilalim na sa tamang documentation, inventory at karagdagang investigasyon. Pasada Balita. Arestado naman ang isang nagpakilalang kinatawa ng broker matapos maharang ang Bureau of Customs ang aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng marijuana sa isang inbound shipment sa Manila International Container Port. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nagmula ang shipment sa Thailand at idineklarang rubber mats at plastic wares. Na-flag ang mga naturang kontrabando para sa verifikasyon ng Risk Management Office ng Intelligence Group matapos sumailalim sa risk assessment. Sa pisikal na inspeksyon, tumambat ang 80 kahong naglalaman ng vacuum-sealed transparent packs ng inihinalang marijuana o Kush, high-grade marijuana na tinatayang tumitimbang ng 800 kilos. Na-turnover na ang nasabat na illegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency matapos ang kaukulang dokumentasyon. Inihayag naman ni Nepomuceno na bunga ang nasabing operasyon ng maingat na risk assessment, intelligence coordination at kasipagan ng mga frontline personnel upang maharang ang pagpasok ng illegal na droga sa mga pantalan ng bansa. Pasada Balita. Sa oras po na ganap na alas 6:34 na ng morning, sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin yung kaninang binabanggit po natin, ito pong epekto ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Napakalaki pong price increase yan. At syempre, numero 1 pong apektado ay yung mga nasa transport sector. At meron pong ipamamahagi na fuel subsidy simula Marso 17. Nasa kabilang linya po natin ang Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP at ng National Public Transport Coalition. Sa katauhan po ni Ginoong Ariel Lim. Magandang umaga po, Sir Ariel. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Good morning po. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyo dyan sa DWIC. Magandang umaga, po. Sir Drew, at saka Ma'am Judith. Opo. Good morning. Good pa ba ang morning, Sir Ariel? Lalo ngayong talagang crisis na sa langis.
Sir Ariel, bago tayo magtungo dun sa issue ng fuel subsidy, ano bang ginagawa po ninyong solusyon, paraan, para po kahit paano maibsan naman po yung epekto po ng napakalaking gastos po ninyo sa krudo, lalo po ngayon? Ano ba, nagbabawas kayo ng pasada, hindi, o totally hindi na pumapasada yung iba sa mga miyembro O may nyo? mga nakaschedule Oo. na pasada kasi Kumbaga, ano lang, schedule lang ang pasada, hindi sunod-sunod, hindi oras-oras. Iba-iba po no? Sa hanay po ng mga jeepney namin, gano'n. Nag-aano po kami, parang bang meron po kaming bilang kung lalabas ngayong mga oras na to. At mamaya po ngayon, katulad po ngayong umaga, lahat po lalabas yan. Pero mamaya pong tanghali na, after na po nagpasokan, magbabawas na rin po kami ng pasada, bawat isa. So salit-salit na po. Paanay naman po ng TODA, talaga pong medyo yun po yung pinakamapigat kasi talaga pong pakiusapan ngayon na magdagdag ng pamasahe yung pasahero, aminin ko, kasi po talagang hindi kakayanin. So, yun po ang problema, pagka hindi po kinaya ng pasahero at ayaw magdagdag, wala naman kaming magawa, no? Pero gaya ng sinasabi namin, sabi ko nga, ang panawagan, tuloy po yung pasada dahil kailangan din talaga nating pagsilbihan yung taong bayan, yung mga mananakay namin. Kailangan din siyempre kumita at may pangkain, di ba? Tama Sir po. Ariel. Pero kayo po, sa hanay po ninyo, sinasabi po kasi ng DOTR, ni Secretary Banoy Lopez, tama ba, March 17, sisimula ng ipamahagi ng itong fuel subsidy, 5,000 pesos. Ang tanong, Sir Ariel, sapat ba itong ipapamahagi na 5,000 pesos? Kayo, unahin natin muna itong mga TODA, tricycle. Actually po, yung subsidy talaga hindi kakayanin, lalo na kung sa 17 pa. Ano pa lang pong petsa ngayon, 12 pa lang. 3 araw na po kami nagtitiis ng pataas na presyo, lalo na po kahapon. Ngayon, tataas na naman po yata ng 7 piso. No? At bukas, another 4 pesos. Para pong medyo talagang hirap kami. Kaya nga kahapon, sa hearing po sa Kongreso, no, talaga pong dapat talaga pong maibigay na ayuda dahil unang-una naintindihan naman po namin na yung pagtataas ng presyo ng pamasahe, hindi rin po basta yun kasi tatamaan din namin yung aming mananakay, no? Kaya lang wala naman po kami magawa, kaya nga ang panawagan ko sa lagi sa gobyerno, dapat po tutukan itong problema na to kasi unang-una ang public transportation po dapat ngayon ang sinusuportahan dahil nga po ang sabi ko sa hearing, kami po yung dapat maghatid sa tao at ang mga tao po kasi ngayon dapat nga magkaroon ng programa yung gobyerno na dapat po magkaroon na rin ng mga pagbabawas ng mga private na sasakyan kung maaari para po makatipid tayo sa supply. Kasi yan po ang giging problema no? So kaya lang napakabagal po kaya medyo masama loob namin dahil nga ang tagal na namin sinasabi pagputok pa lang ng gera doon sa gitnang silangan nagsalita na kami na dapat nakahanda na. Pero ngayon lang po kumbaga parang pagod na po kami, hirap na kulang na yung kita. Kung tatagal pa ng 17 yan, maganda pakinggan pero sa ngayon po talagang gipit na po yung mga tao, gipit na po yung hanay ng public transportation. Hindi lang po kami, lahat po ng hanay, pati TNBS, buses, ang mga truck, Lahat na, pati UV Express, lahat po kami apektado na. So sa inyong pakiwari, dapat agahan. Kasi 5 araw pa, Dapat po. di ba? Actually, Sir Ariel, meron pang meron pang nakaumang na isa pang second wave pa ng oil price. So Martes din ang patak nun. Oo, pag nagkataon. yun ang simula. 17 din, Next di ba? week. Actually po, ang pinakikiramdaman namin dahil yung pagkakasabi sa amin, parang bukas, ngayon pong araw na to, meron din. Meron Oo, pa. meron Yung actually. tatlong araw yun Tuesday to Thursday. Then bukas na naman po. Oo, parang 3 sunod po yan para Yes. makuha nila yung 24 pesos yata na hinahabol. So yun po yung nakakakabaron. Kaya nga sabi ko, habang tumatagal yung araw, medyo hindi po yata kakayanin na namin. Baka po yung iba tumigil na. No, kung napapansin niyo po, kung lumabas kay kahapon at ngayon pong umaga, pansinin po ninyo,
dalang po ng Actually, mga sasakyan. Ang bilis ko nakauwi. Opo, kasi po Walang pati ang masyadong private cars nakahambalang ngayon ng eh. mga jeep din, ano? Yes po, pati Opo. po ang mga private cars nagbabawas, no? Kasi Yes. tinatamaan din po yung mamamayan natin eh. Mhm. Di naman po lahat ng may sasakyan, may kaya, no? Yung iba Totoo necessity po. eh. Oo. Mm-mm. Kaya po medyo makadapapansin ninyo. Kaya po yan ang kinatatakot namin sa hanay namin na hindi namin kayanin yung pagsiservisyo dahil kulang po sa kita. Kusa po kaming titigil yung mga kasama at di naman namin pwede pilitin tumakbo kung wala nang naiuwi sa pamilya. Oo, kaya nga ho naghahanap buhay para merong, 'di ba, maipang suporta sa pamilya. Pero sinasabi nyo nga, Sir Ariel, ano, by next week pa, nakapag-ugnay na ho ba kayo dito sa mga otoridad natin, specifically dito kay LTFRB, DOTR. Oo, DOTR, kay Opo. Secretary, para ho mapabilis naman, ano, kasi sabi nyo nga ho, tatlong araw na, no, na requirements halos pa lang palugi yan, na. di ba? Kung naalala mo yung fuel subsidy nung mga nakaraan, Yes, oo. inabot yata ang siyam-siyam yun pag ano doon. Kasi hindi naman basta ibibigay yan eh, Dami di ba? may mga hinihingi sila requirements, di ba? Oo, para naman din ano 'yon, kumbaga mai-compile nila yung mga records, no. Sir Ariel. Actually, kahapon po, nagkaroon po nga kami ng konting diskusyon sa Kongreso, sa sala po ni Chairman Franz Pomared sa Committee ng Transportation. Kasi nga, tatlo po kasi ang naghati eh. Sa 2.5 billion po, ang makakakuha po dyan, yung mga taga-LTFRP, ito po sila po ang magbibigay doon sa hanay po na kumukuha ng prangkisa sa kanila. No? Sa tricycle naman po, under ng DILG. Then ito naman pong mga delivery, no, na delivery ng mga gamit, yung mga Lazada sa DICT po. So, yung pangalan po kinikwentan namin dahil hindi po ito one time lang po At yung una pong kwentada kahapon is 1,500 lang yung tricycle. Oh. At ito po isang beses lang. Kaya nga po 1.5? natuwa kami nung 1.5 lang po para sa tricycle, 1.8 puro sa mga nagmumotor, yung pong single, then yung pong mga modernized jeepney is bali mga 10,000 to 10,500, 5,000 naman po ang mga jeepney, then 4,500 po yung mga taxi, tsaka mga PNBS. So kinikwenta nga po namin kahapon, yung 2.5 billion talagang kukulangin. Unang-una sa tricycle pa lang po ang binigay na datos is 723,000 lang. Million po kami. So sabi ko nga, ang dami pang hindi mabibigyan. So sa 1.5 pa lang po na yan, kulang na yung 1.5 million na sa isang Ilang milyon araw yan. lang yun, yung 1.5 na yun. Naku po, 3 araw lang po ubos na yon. Kaya po medyo may mali ron sa kwentada na sinasabi nila natatagal daw ng pang 10 araw hanggang 2 linggo yung 1.5. Mukha pong mali, no? Even do sa mga jeepney, hindi ko alam kung aabot din, pero sa tingin ko po hindi no? Kaya nga, yun nga po yung kahapon na kaya nga po sinasabi namin, unang-una, lumabas po sa hearing, nung nagtatanong kami, wala pong pang-ayuda dahil wala pong dagdag na budget ngayong 2026 sa General Appropriation. So, paano po ito? Ayun, buti na lang po yung Malacanang nag-announce po na magbibigay ng 5,000. Hindi ko nga alam kung yung 5,000 na yan, kukunin pa rin doon, no? At meron daw po sa SAIC, no? Yun po yung medyo nagpagaang-gaang sa amin na may makukuha kami 5,000. May paghuhugutan naman, Yes, ang tanong lang po, hindi ko alam kung sa 2.5 billion po yan kukunin. Alright. Or hiwalay na pondo, no? Pero sana hiwalay na pondo na rin, sir, para naman Pandagdag, makadagdag, ika nga, no? Sana po, kasi DSWD po yung Yes. nag-handle Yes. kahapon ng meeting. Kaya nga po, medyo nung nag-iingay na kami, ang lumabas, unahin yung mga TODA, yung mga tricycle. Kasi kung natatandaan ninyo, nung pong nakaraang mga ayuda dun sa nagkaroon po tayo ng pandemic, hindi po kami nakatanggap Kaya nga hinahanap ko nasa ng pondo noon. Diba? Ngayon po baka gano'n na naman mangyari. Then ang problema po, yung pagkuha ng listahan sa buong Pilipinas. Yun pa. May master Dahil list sinabi yan ko nga, Diba? May master list yan. Yes, hindi po ganun kadali. Sabi ko nga, 1,493 municipal at 149 cities kasama yung charter. Paano natin makukuha yan?
baka po mamaya mapili lang yung mga mabibigyan. Di ang laki pong problema doon sa hindi nakakuha. Kaya po yung mga district representative din na mga nasa sulok like Diracatanduane, sa Mindoro, no, sa Romblon, medyo nag-react kasi talagang hindi rin nila alam kung paano makakuha yung mga constituent nila sa distrito nila. Sir Ariel, dahil meron pong fuel subsidy, although meron kasing nakatenga na petition, yung dagdag pasahe. Yan na, isa pa yan. Kasi di ba, oo, eto na nga, kapag nabigyan ng fuel subsidy, sa tingin ninyo, pagbibigyan pa rin ba yung hirit na dagdag pasahe? Taas pasahe. Kasi eto si Kamodi magfa-file daw ng petition by 5 pesos, 5 no? pesos March 16, pero meron pa nakatenga kasi na piso Provisional increase. fare increase. Though matagal na 'yon, sinasabi ng LTFRB, pag-aaralan nila, of course, kapag ganitong tumaas ang presyo ng krudo, malamang Ibang sitwasyon na to. ibang sitwasyon ngayon, malamang hindi lang piso. Baka gawing 2 piso. Anong take nyo dito, Sir Ariel? Actually, wala po talagang magagawa ang gobyerno para umusad po yung public transportation natin. Talaga pong kailangan nila magdagdag ng pamasahe. Kaya lang, ang tanong po kailan doon sa pag-aaral. Kasi nga, naintindihan ko po ang hanay ng gobyerno na pag tayo nagdagdag ng pamasahe, tatama rin po yan sa pasahero eh. Actually, Pag tama sa pasahero, hindi naman tumaas yung sweldo ng pasahero, di ba? So sabi ko, yung pong issue na yan, talaga pong given yan eh. Ang kinatatakot ka namin, hindi lang po yun, yung supply, baka sa dulo, kulangin tayo ng supply. yun lang. Mas mabigat na problema po yun pag walang supply. Di ba? Kasi nakikita na natin kahapon, ang dami pong nagsara na mga gasoline station dahil naubusan na raw. Yung darating, yung pong pinag-uusapan namin nga doon sa hearing, napakarami pong anggulo. No, paano ipapatupad yung dagdag na pamasahe kung hindi pa ho napag-aaralan ng Department of Transportation at ng LTFRB kung magkano ang i-adjust nila. Apo. Yun po yung mga ano namin. Kaya po medyo matagal. Kaya sabi ko, paano na to? Kung tatagal pa ito, malamang nga talagang hindi na namin kayanin at sa dulo, hindi na rin kami makapasada. Dahil wala kaming pang-abono. Last na lang po on my part, Sir Ariel. Ito pong special powers o emergency powers, suportado nyo po ba ito para po tampiyasan ang, o kahit paano, isuspendihin yung koleksyon ng excise tax sa buwis? Opo, matagal na po namin hinihiling yan. Noon pa po, hindi pa man umaabot itong gera na to na sabi ko nga, maling-mali po yung pinagpasehan ng $80 per barrel kasi yung panahon po ng ginawa yung oil deregulation law, yun po ang presyo pero bumaba na po ang presyo ng piso eh. Kaya nga sabi ko, dapat revisahin ito. Then, pag naging $80 po, tumaas doon yung presyo, mag-aantay ka pa na 1 buwan bago pa rin po maibigay. So parang marami pong mali doon sa oil deregulation law. Kaya kailangan po talaga medyo itong oil deregulation law, revisahin na. At yung pagtutok namin sa excise tax, talaga pong dapat yan ang kasi po medyo tinitignan namin sa presyo po na mga 18 pesos mawawala per litro. At hindi lang po kami ang makikinabang, kundi ang taong bayan, pati po kayo, kung may private cars kayo, makikinabang din po kayo dahil tinatamaan din kayo dun sa presyo na yan. Sa akin naman ho, yung inyong apela ho sa gobyerno na, Sir Ariel Lim. Aside dun sa, particular dito sa DOTR, na, pabilisin at saka yung halaga talaga ng subsiding ibibigay. At kwenta. Kung Tamang maaari kwenta. yung maikwenta, Yung tamang maibigay kwentada. nyo yung sarili nyong computation, dahil base Yes ho po. yan sa inyong pangangailangan dahil kayo talagang namamasada, di ba? Opo. At saka dapat po, mabigyan lahat. Yun po yung maging fair. Sana po mabigyan lahat maski mga nasa kanayunan. Kasi kawawa rin po talaga sila. Alright, marami Sige pong po. salamat, Sir Ariel, sa inyo pong oras at good luck po sa inyo at magandang umaga po. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat Salamat din po. po, Sir Drew. Maraming salamat po, Ma'am Alright, Judy. magandang umaga po, Sir Ariel. Si Ginoong Ariel Lim po muli ang inyo pong napakinggan, ang Pangulo po ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP at ng National Public Transport Coalition. Pasada Balita. Ay nako, kaya pa ba Juan de la Cruz?
Tayo po ay magbabalik muli makalipas lamang ilang mga paalala oras. Pwenir, 9 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Sa pagkakataon ito, tumanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Mga LGU hinikayat ni Pangulong Marcos na gamitin ang LGSF para tulungan ang mga OFW at kanilang pamilya. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal sa buong bansa na gamitin ang kanilang Local Government Support Fund o yung LGSF upang makatulong sa mga sektor na maaaring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, lalo na ang mga pamilya ng mga OFW. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang posibleng epekto sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino, partikular sa mga pamilyang umaasa sa kita ng kanilang mga kaanak na nasa ibayong dagat o partikular sa Middle East. Sa ilalim ng direktiba, maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang LGSF para sa mga programang tutulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pandaigdigang krisis, kabilang na ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa serbisyong panlipunan at mga programang pang-emergency. Ang LGSF ay pondong mula sa national government na pinamamahagi sa mga probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay upang pondohan ang mga prioridad na proyekto at agarang pangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, may higit 200 OFW na naipit sa Middle East, nakatakda na ring pabalikin sa Pilipinas. Alamin po natin ang kabuang report. Ihatid ni Patrol 45, Raul Esperas. May higit sa 200 mga overseas Filipino worker na naipit sa kaguluhan sa Middle East ang inaasahang uuwi sakay ng isang charter flight ng Philippine Airlines na kinakila ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay DMW sa Paktak. Ito ay matapos na magbigay nga ng direktiba ang Pangulong Bongbong Marcos na tulungan at alalayan ng mga OFW na naipit sa sigalot sa Middle East. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Kakdak na walang dapat alalahanin ang mga kamag-anak dahil lahat ng preparasyon ay inihanda ng pamahalaan upang maalalayan ng mga kababayan nating Pilipino na naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpira may todo lakas, DWIZ. Pasada Balita. Papamalita taong operators, sinimok ng pamahalaan na magbigay ng diskwento sa mga Class 3 o heavy-duty trucks. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinikayat ng Department of Transportation at Toll Regulatory Board ang mga operator ng tollway na magbigay ng diskwento sa mga Class 3 na sasakyan na dumaraan sa mga expressway kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, dulot nga ng tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa Class 3 vehicles sa mga heavy-duty trucks tulad ng freight at container trucks na nagdadala ng mahalagang produkto, kabilang na mga pangunahing bilihin at produktong agrikultural. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makahanap ng mga hakbang na makapagpapagaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa transportasyon at sa presyo ng mga bilihin. Ayon kay Lopez, may pag-ugnayan ng DOTR at TRB sa mga toll operators upang magpatupad ng diskwento sa toll fee ng mga provincial bus at mga truck na nagdadala naman ng mga essential goods at agricultural products sa iba't ibang lugar sa bansa. Dagdag pa niya, batay sa kanilang pagsusuri, maaaring makatipid ang mga bus ng humigit kumulang 5 hanggang 7 piso sa toll fee kung may patutupad ang diskwento. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC hindi na dapat maulit sa ibang Pilipino.
Alamin po natin kung sinong may sabi niyan mula sa report ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Hindi na dapat maulit sa ibang Pilipino ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands. Itiniyag ni Senator Christopher Bongo sa kanyang privilege speech sa pagunita kahapon na ika-1 taon matapos na ipadala at ipakulong sa International Criminal Court o ICC ang dating Pangulong Duterte. Ayon kay Senator Christopher Bongo, dapat siguraduhin na walang Pilipinong makakaramdam na maaaring maisang tabi ang kanilang o ang mga legal process na dapat ay nagsisilbi nilang proteksyon. Ang isyu niya higit sa personalidad dahil ang nakataya ay soberenya at judicial independence ng bansa at ang dignidad ng bawat Pilipino. Isaan niya ang March 11, 2025 sa mga pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng bansa. Kasabay ng pagtatalumpati, nagpakita si Go ng mga literato ni Duterte na anyay matanda at mahina na. Si Go ay isa sa mga tinukoy na co-perpetrator sa mga kasong crime against humanity na kinakaharap ni Duterte sa ICC. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras po na 1 minuto makalipas po ang ika-7 ng umaga. Tayo po ay magbalik tanaw sa mga munting paalala, mensahe mula po sa ating pinakamamahal na ama ng himpilan, Chairman po ng Ilog Broadcasting Corporation, na si Dominic Edgar Angeles Cabang. There are people who are educated but unhappy, rich but sad, talented but depressed, pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maiksi subalit makabuluhang paalala na atin pong pinabalik-balikan na mensahe mula po sa ating ama ng impilan, ang chairman po ng Ilog Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. May init ng balita. Pasada Balita. Ano kala magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis? Lusot na sa ikalawang pagpasa sa Kamara. Pasada Balita. Dagdag pasahe sa mga public utility vehicle, ipatutupad na sa mga susunod na araw. Pasada Balita. Mamahagi naman ang fuel subsidy sa mga PUV driver at operator. Sisimula na sa Martes. Subsidiya naman ang mga mangingisda. Isinasapinal na. Pasada Balita. 4 sa 9 na senador lumagdana sa Partial Senate Committee Report kaugnay sa flood control scandal. Pasada Balita. Halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu na recover sa Occidental Mindoro. Pasada Balita. Sa balitang mga kalakalan, halaga ng piso muling bumagsak sa 59 pesos kontra sa dolyar. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibayang dagat, Espanya permanenteng tinanggal ang ambasador sa Israel bilang pagtuligsa sa digmaan ng US-Israel kontra Iran. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan naman, Bam Adebayo na break ang record nitong si Kobe Bryant matapos makapagtala ng ikalawang pinakamataas na puntos sa isang game. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, alamin ang mga paraan para pabagalin ang pagtanda. Pasada Balita. Sa balitang showbiz, Sanjo Marudo suportado ang pagpapakasal ng ex na si Bea Alonzo. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 6 na sandali makalipas ang ika-7 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita.
Kampante ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na malalampasan ng Pilipinas ang krisis sa langis at enerhiya bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., nananatiling kontrolado ang sitwasyon kaya't walang dahilan para magpanik ang publiko. Gayunman dapat solusyonan ng gobyerno ang hindi maawat na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na punot dulo ng pagmamahal ng mga bilihin at serbisyo. For the last 25 years, kahit anong problema dinaanan natin, yung GDP natin, hindi naman bumababa ng 5%. Mapuwera nung nag-COVID tsaka nung last year na nasa 4.4. Ngayon, na sinasabi na pagka umabot ang mga fuel na mga $120 dollars per month at nagtagal, yan ang may cost recession. But then again, hindi naman tayo sasabi ko nga, hindi tayo kagaya nung dati. Ngayon naman, kahit paano, meron tayo mga alternative na, manageable, pero ibig sabihin, hindi naman tayo mga bangkarote gusto. We will suffer some, pero we will survive this. Matala, ikinumpara rin ng tagapangulo ng ECOP ang kasalukuyang krisis na kinakaharap ng bansa sa mga naranasang delubyo noong mga nakaraang dekada. Mas worse nung una, no 70s. Yung 1990s, di ba siya? Di yan. Saka ngayon kasi, we are in better position kaysa nung araw. Ngayon kasi, meron na tayo mga alternative fuels na ginagamit. Marami na rin gumagamit ng mga solar, may mga hydro. At saka yung ating monetary policies ngayon, malaki ang dollar reserve natin ngayon eh. So, merong bala yung Buffer Bangko Sentral para ma-blunt yung appreciation ng peso, for instance, tapos yung ma-blunt din yung possible inflation. Po ang tinig ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, nananatiling stable at walang anumang nakikitang pagtaas. Naku, dapat lang ang Department of Trade and Industry o sana naman sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod naman ito ng pangamba ng karamihan na magtataas ang presyo ng mga bilihin matapos nga po ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Actually, meron na yung iba talaga ha. Ayon po kay Trade Assistant Secretary Regino Malyari Jr., wala silang na-monitor na anumang abnormal na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa isinagawang monitoring sa halos 200 establishments. Tiniyakaan niya sa kanila ng manufacturers ng mga pangunahing produkto na aabot pa sa 2 buwan ang inventory ng kanilang produkto. Giniit ni Asek Malyari na sakaling matuloy ang pagsuspinde ng excise tax sa mga produktong petrolyo, magkakaroon ito ng epekto sa mga pangunahing bilihin ng mula 2 hanggang 8% na pagtaas sa presyo. Pasada Balita. Matala pamahalaan, pinag-aaralang tapyasan ang airport fees. Magkano kaya ang itatapyas bago magmahal na araw? Talya nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Verdes. Posibleng bawasan ang ilang airport fees upang makatulong na mapanatiling matatag ang presyo ng airfare bago ang nasang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week. Ayon sa DOTR, Department of Transportation, pinag-aaralan ito ng pamahalaan bilang parte ng mga hakbang na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang bawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at lalo na sa pamasahe sa aeroplano. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na pinag-aaralan ng posibleng pag-adjust sa landing at take-off fees na pinapataw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Paliwanag ng opisyal, patuloy din ang paibagpulong ng pamahalaan sa mga airlines upang matukoy ang mga hakbang na makatutulong na hindi masyadong tumaas ang pamasahe ng mga pasahero na uuwi sa probinsya o maglalakbay. Karaniwan umang tumataas daw ang demand sa mga flight tuwing Holy Week dahil maraming Pilipino ang bumabiyahe upang magbakasyon o umuwi sa kanilang mga lalawigan. Inaasang may papasa na sa board para sa pag-aproba ang panukalang pagbabawas ng ilang airport fees. Sa susunod na linggo po yan kapag natapos na raw ang pag-aaral ng DOTR at CAAP. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may totalas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagkakataon ito, pag-usapan naman po natin ang epekto nito pong oil price o malakihang oil price hike sa sektor ng agrikultura. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo. So, Kasendong, magandang umaga. Welcome muli sa DWIZ LU Channel 23, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Yan, Judith and Drew, magandang umaga sa lahat. Good morning Good po. morning po kasi actually good nga ba ang morning para sa mga magsasaka at mangingisda ngayong linggo na ito. Kayo ba Kasendong, ano ba ang ginagawa ninyong mga solusyon, mga paraan para kahit paano ay maibsan naman po yung epekto nitong napakalaki. Actually talagang lahat tayo dito ay apektado ng big time price increase sa langis. Yeah, talagang sa tingin natin talagang apektado ang sektor ng agrikultura dahil itong fuel talaga from magtanim ka, umpisa magtanim, kailangan mo ng fuel. Naman. Yung pag-araro, di ba? Patubig, tapos yung pataba, ang laki rin tinaas. No? From $450 per metric tons na urea, ngayon nasa almost $690 per metric ton. Laki ha? So, yung inputs talaga malaking effect ito sa growth ng ating taniman. And ano yan, ang effect is malaki talaga na sa ating mga magsasaka. So, yun ang problema natin ngayon, Drew. At lahat chain reaction yan. Pag tumaas Domino yung effect, input, tumaas yung output ng production, tataas yung mga produkto natin. Pero kayo, inong isang araw, meron kayong ipinapanawagan, though meron na rin kahapon na tugon ang Department of Energy. Pinapaimbestigahan po ninyo. Actually, nakikita ko rin naman to sa amin sa Nueva Ecija. Pag may mga bumibili ng mga magsasaka ng dun sa mga gasolinahan, malalaki talaga yung bit-bit nila. May mga sariling lalagyan. May mga sarili silang lalagyan. Pero ang inyo pong nirereklamo, Kasendong, yung iba kasing gasolinahan, binabawalan, 'di ba? Na Magbenta? ayaw magbenta nung mga kasi jerry cans, 'di ba? Yung krudo. Pero ang tugon po ni Secretary Sharon Garin diyan ay meron na po silang inilabas na alituntunin. Ibig sabihin kung ano-ano yung mga pahihintulutang bumili ng langis, gamit po yung portable container o yung tinatawag nga po natin na jerry cans at drum. Siyempre, ay yung mga bumibili po niyan, of course, yung mga magsasaka rin, na kagaya po nila Kasendong, anong take nyo po rito? Meron na pong paglilinaw ang Department of Energy. Pinapayagan naman pala. Yeah, true. The other day kasi, nung nalaman natin na 4 days na hindi binibigyan ng mga magsasaka, pupunta tayo sa office ni Secretary Conrad Estrella, no? Dahil caretaker sila, di ba? Nung umalis si President BBM. So kinausap natin siya, natawagan si Secretary Sharon Garin, no? Na yun nga ang problema ng ating mga magsasaka. So tumawag siya, immediately naman, sabi ni Secretary Sharon Garin na gagawa siya ng memo kasi galing pala sa sa department niya yung order na hindi pwede mga containers. Pero sa ngayon, maganda naman dahil sumulat siya kagad ng memo sa atin mga gasoline station, no, na kailangan na pag farmers and yung mga hospital dapat bigyan ng fuel. So sa ngayon, yesterday medyo nakita natin
yung mga fisher folks, saka yung mga itong mga farmers, nakakakuha na ng fuel. So, hindi naman ho ba sila hinahanapan ng patunay? Asan ang patunay na... Kayo ay talagang magsasaka pa. Ay, bakit? Hindi ba kita sa mga Pwede kamay naman, namin? pwede naman through yung yung barangay, Ayan. sa barangay, and yung ID sa RSBSA, di ba? So may ano naman, pwede ma-check naman yung mga magsasaka. Yun naman Para yung mas madali at mabilis na mga requirements naman, 'di ba? Oo. Pero Oo. And sa tingin naman natin, kailangan talaga sa production yan, kailangan yun ang unahin kasi yun ang pagkain yan eh. Mm. Yes, so. Kasi opo. Nagkaroon Go din ahead. tayo ng meeting with the Department of Agriculture that day. And tinatanong ng DA kung anong kailangan. Ang sabi natin, siguro yung subsidy na cash or coupon sa ating mga magsasaka, para at least yung fertilizer, malaking tinaas true. Actually. From 1,600 to 2,100 to urea. So, in preparation for this coming crop, kailangan matulungan. Kasi magkano ba ang napag-usapan ninyo na ibibigay sa mga magsasaka na fuel subsidy? Kasi tama ba sa mga mangingisda 3,000? How about naman sa mga farmers natin, Kasendong? Magkano ba? Yung fuel subsidy kasi may linaan na, pero siyempre may additional na kailangan. Ang pinag-usapan namin the other day is yung fertilizer subsidy aside from yung fuel subsidy. So on top of that, tinatanong ng Department of Agriculture kung magkano kailangan. Sabi ko mga 6,000 dun sa fertilizer subsidy. Kung yung fuel subsidy may 3,000 yun. Sa tingin natin malaking bagay na yan sa ating mga magsasaka. 3,000. Sa fuel. Sa fertilizer, mga 6,000. 6,000. So, almost 10,000 or 9,000 ang kailangan kasama yung fertilizer. Sapat ba yun, Kasendong, sa tingin mo? Sa tingin naman natin with the price of palay ngayon, medyo mataas ang palay ngayon, Drew. Ang farm gate price ng fresh harvest nasa 22 to 24. Ang clean and dry nasa 28 to 30. So with that, sa tingin ko, pwede na yung subsidy. Kasendong, kamusta yung ani po ng ating mga magsasaka? Oo nga pala, March na ngayon. Maganda ngayon, kasi dry season crop naman. So expected mas mataas ang ani. Opo. Pero Judith, maraming nagbawas dun sa rice area. Kasi last cropping season, nalugi sila kasi 10 pesos to 12 pesos lang yung fresh harvest. So, marami nag-ship ng crop. So, yung number of area na bawasan. So, sa tingin natin, yung total harvest mababawasan compare last year. Same month. Mas mababa yung harvest natin this year. Pero sana makabawi naman din yung ating mga yung presyo ngayon, Judith, 22 to 24 yung press and yung dry na 28, 30, makakabawi yung mga nagtanim ng palay. Yun. O yung bentahan dyan. Diba? Kasi pagdating naman Baka kasi mamaya, dito, 'di ba, Kasendong, yung bentahan iba pag sa retail, 'di ba? From farm to market, lalo na ngayon, 'di ba? Nadadagdagan 'di ba? Meron pa mga middlemen. May middleman pa. Lalo ngayon, 'di ba, yung pagpapasok ka sa toll, magbabayad ka rin ng toll. Toll fee. Toll fee, 'di ba? Pero ang inano naman ni President Marcos, hanggat maaari, bigyan ng discount. Dapat lang naman. Diba? Lalo sa Magkano ba sitwasyon yung ngayon discount niya, Kasendong? Oo, Lalo yung mga napapwede. nagdadala, yung mga kagaya ng mga truck ninyo na mga nagbabagsak ng bigas dito sa Metro Manila. Hanggang magkano ba yung discount?
So far, kasi, yung samahan natin, wala tayong on delivered side, no? Pero yung suggestion sa tool, hindi ko lang alam kasi private yun eh. Okay. Hindi natin alam kung magkakaroon ng depende yan sa ano yan. Kasi independent yan yung tool fee eh, diba? So yung ang inaano natin is yung galing sa government sana na directly mapunta sa ating mga magsasaka. Mas yun ang tinututukan natin. Yung value chain kasi nabanggit na ni Presidente, yun ang problema natin. Maski hindi pa tumataas yung farm gate, mabilis yung pagtaas ng finished product, no? Compare dun sa pagtaas ng farm gate price. Opo. Kasendong, sa tingin mo, bukod dun sa bigas, meron ba tayong inaasahan pa na mga pagtaas pa ng presyo sa ilang pa mga agri-products? Ngayon pong may krisis. May krisis sa langis. Lahat, no? True. Nabanggit ko Lahat. kanina, from start to finish ng farming, kailangan yung fuel. Tsaka after that, going to kung feeds, sasabihin natin, yung produce, tataas din yan. No? So, we expect na yung gulay, by next month, yung mabilis kasi yung gulay, 30 days, 45 days. So, tataas talaga yan. No? Yung isda, yan? Daily, pupunta sa yun ang unang talagang tumaas, no? So, yung presyo ng baboy, no? Yung production cost, tataas yan. So, expected na tataas lahat. Pagtaas ng Kaya pa ba, Kasendong? Wala ba tayong partner Drew, Kasendong na yung parang contingency measure muna, no? Or talagang short term ba? O long diretso term? na sa gobyerno yung panawagan natin, yung mas mabilis sana ang action eh. Kasi yung subsidy na yan, Kasendong, Bilis lang din yun eh, kung Dapat, sa ilang araw lang, di ba? Pero yung subsidy, kailan yung matatanggap ba yan? Yung planting Mga season ganyan. kasi ng rice, no? Dahil harvest pa lang ngayon, so yung main crop, maabot yan yung rainy season crop. No? So, kaya ngayon pa lang, kinukonsulta tayo ng DA para at least masabi sa ating Pangulo kung ano ang pwedeng tulong na mabibigay sa ating mga magsasaka. Kasi mabigat na talaga ang problema na kinakaharap natin lalo na sa mga susunod pang araw kung magpapatuloy pa yung bakbakan dyan sa Middle East. Diba? Kayo ba, Kasendong, suportado nyo itong mga hakbang po ng gobyerno lalo dito sa hirit na bigyan po ng emergency powers si Pangulong Marcos para tapyasan o suspindihin man itong excise tax sa langis? Ano hong take ho ba ninyo rito, Kasendong? Matagal na natin hinihingi yan, no? Pero ang sinasabi nila malaki ang mawawala sa koneksyon ng ating government. So hindi natin alam kung papatupad yan, no? So ang pinakamabilis na inaano namin is yung subsidy sa sectoral na lang. Siguro yun mas mabilis na ma-actionan and matulungan ng ating mga magsasaka. Alright. At sana ay kayanin pa ng mga magsasaka itong krisis na ito, Kasendong. Wala na tayong kainin. Ay, huwag Parang naman. hindi Huwag na naman. kinaya. Katok muna Diba? tayo. Wag naman. Alright. Kasendong, baka meron ka pang mga karagdagang panawagan, payo sa ating mga kababayan, lalo ngayong may kinakaharap tayong mga hamon, mga krisis ngayong panahon na ito. Yeah, kung makita natin true, kailangan talaga natin yung local produce, no? Lalo na, kita mo yung digmaan na gano'n, hindi natin alam kung kailan magsara yung mga other countries yung export nila. So, kailangan talaga is lumakas ang ating local production
yung self-sufficiency natin ang ipatupad para at least matulungan ang ating local producers and tuloy-tuloy ang ating local production. Alright, marami pong salamat Kasendong sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo Kasendong at good luck po. Thank you po. Salamat Good po. morning. Salamat. Salamat si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINA. Pasada Balita. Oras natin, engineer. Ito, engineer din talaga eh. Engineer Wener Contihino, nagtatanim din ito eh. Ano ba tanim mo? Sa Laguna? Wag naman ganon. Tanim na sama ng loob. Wag. Grabe din nadaan na sa tawa. O siya, oras natin. 27 sandali makalipas po ang ikapito ng morning. Pasada Balita. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, sa bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ
DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, sa pagkakataon ito, sa oras po, naganap na alas 7:31 na ng morning. Tanggap pa tayo na ilang pang mga reports. Pamahalaan may sistema na sa pamamahagi ng ayuda sa mga mangingisda. Ano kaya yan? Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. May umiiral na mekanismo upang matiyak na makakarating sa tamang benepisyaryo ang fuel subsidy para sa mga mangingisda. Ayon kay BIFAR Chief Information Officer at spokesperson Nazario Breguera, kinakailangang rehistrado sa sistema ng ahensya ang mga benepisyaryo upang matiyak na lehitimong fisherfolk ang makakatanggap ng tulong. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Breguera na gumagamit ang ahensya ng dalawang paraan sa pamamahagi ng fuel subsidy. Kasama na rito yung fuel cards para sa mga mangingisdang malapit sa gasolinahan at vouchers naman para sa mga nasa malalayong isla. Dagdag pa ng opisyal na ipagtulungan din ng BIFAR sa mga lokal na pamahalaan upang ma-validate ang listahan ng mga benepisyaryo at maiwasan ang anumang aberya sa pamamahagi ng ayuda. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kapangyarihan ng DOJ na nagtaas sa level ng ebidensya para sa preliminary investigation kinatigan ng Korte Suprema. Alamin po natin ang mga detalles sa ulat na ito ni Patrol 24, June Samson. Pinagtibay ng Korte Suprema ang bisa ng sirkular ng Department of Justice na nagtataas sa antas ng ebidensyang kailangan sa preliminary investigation at inquest proceedings. Mula sa dating probable cause ay kailangan na ngayong magpakita ng prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction bago maisampa ang kaso laban sa isang akusado. Sa desisyon ni Associate Justice Japar Di Maampaw, sinabi ng Supreme Court en banc na lehitimong paggamit ng kapangyarihan ng DOJ ang Department Circular No. 15 Series of 2024 o yung 2024 DOJ National Prosecution Service Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings. Sa ilalim ng bagong patakaran, kailangang matiyak ng mga prosecutors na sapat ang ebidensya upang patunayan ang lahat ng elemento ng krimen at may matibay na batayan para sa posibleng hatol na pagkakasala. Nauna dyan ay kinwestiyon kasi ni Attorney Hazel McKing sa Korte Suprema ang nasabing DOJ rules dahil lumalabag ito sa kapangyarihan ng Supreme Court na gumawa ng mga tuntunin sa mga hukuman pero ibinasura ng Korte Suprema ang nasabing petisyon. Iginiit ng Supreme Court na ang preliminary investigation ay bahagi ng tungkulin ng mga prosecutors sa ilalim ng executive branch at hindi direktang proseso ng hukuman. Nilinaw din ng Supreme Court na ang DOJ rules ay para lamang sa mga investigasyong isinasagawa ng mga prosecutors at hindi nito pinapalitan ang kapangyarihan ng Korte Suprema sa pagbuo ng mga patakaran sa mga korte. Patrol 34, June Samson, para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Kapabalita USDA at Customs paliparan pinaigting ang pagbabantay kontra drug smuggling. Babalik si Patrol 45 Raul Esperas. Pinaigting ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang kanilang inter-country drug coordination para sa pagpapaigting ng mas maayos at mas pinahirapan na proseso at mapigilan ang smuggling ng droga sa ating bansa. Sang-ayon kay Attorney Yasmin Mapa, ang District Director ng Bureau of Customs, ito ay matapos ang kanilang Coordination Enforcement Agency o USDA kung saan ay 24 na oras ang kanilang inter-country coordination
at titiyakin na walang makakalusot na droga sa ating bansa, lalong-lalo na kung ito ay idadaan sa paliparan. Sangayon kay Attorney Yasmin Mapa, ito'y matapos na magkaroon ng sunod-sunod na insidente kung saan napigilan ang ilang mga dayuhan na nagpupuslit ng droga sa ating bansa. Paalala ng Bureau of Customs, moderno na ang pamamaraan ng Bureau of Customs at tiniyak na hindi na ito makakalusot sa magmekpit na pagbabantay ng Customs at ng USDEA. Raulis Peras Patrol 45, nagbabalik na ang tama, naglilingkod ng tama, Sempira may todo lakas, DWIC. Pasada Balita. Tuloy tayo sa iba pang balita. Dayuhang nagbebenta ng PNP uniform at nagpapakilalang pulis. Nakaw, arestado sa Pasay City. Yun po natin ang report mula ka Patrol 17, Jopel Pelenio. Arestado ang isang Malaysian national na nagpanggap na pulis at nagtangkang magbenta ng police uniform sa Pasay City. Base sa inisyal na ulat, nakatanggap ng sumbong ang Pasay City Police hinggil sa iligal na pagbebenta ng dayuhan ng uniforme ng PNP. Agad itong nirespondihan ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek sa kabaan ng Arnaiz Avenue, Barangay 107. Nagpakilala pa umanong pulis ang dayuhan ngunit wala itong maipakitang ID o anumang katibayan. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Article 177 o Usurpation of Authority at Article 179 o mas kilala bilang Illegal Use of Uniforms o insenya sa ilalim ng Revised Penal Code. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Sa pagpapatuloy pa rin ilang pa mga balita, bagaman may mga nagsasabing may magandang resulta ang pagkakaroon o pagpapatupad ng 4-day work week, mayroon ding mga eksperto na nangangamba sa posibleng epekto nito, lalo sa transaksyon sa pagitan ng pribado at government offices. Ayon kay dating Socio-Economic Planning Secretary Dante Canlas, maring maging disruptive ba ang naturang work arrangement dahil may mga kumpanyang posibleng magpatuloy ng 5-day work week. Sa halip anya na magkaroon ng 4-day work week, mas mainam na panatilihin ang pasok sa pamahalaan mula Lunes hanggang Biyernes, pero magpatupad ng hybrid o work from home arrangement upang makatipid pa rin sa kuryente. Para naman kay Philippine Institute for Development Studies Senior Research Fellow John Paulo Rivera, magiging makabuluhan lang ang 4-day work week kung mananatiling bukas ang serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa essential services nito. Pasada Balita. Samantala, tiniyak ng Pag-asa o Philippine Amalgamated Supermarkets Association na nananatiling stable ang presyo ng mga basic at prime commodities tulad ng mga manufactured at processed goods sa mga supermarket. Ito ayon kay Pag-asa Executive Director Stephen Kua ay dahil na i-deliver na ng mga manufacturer ang mga stock ng mga bilihin bago pa sumiklab ang digmaan dyan sa Middle East. Gayunman, aminado po itong si Executive Director Kua na may aasahan pa rin na posibleng pagmamahal ng ilang bilihin, particular sa mga palengke at fresh produce sections ng mga supermarket dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng krudo. Yung pagtaas medyo siguro likely, di ba? Pero right now, wala pa. Sa palengke siguro. Kasi mga fresh produce, syempre araw-araw hinahatid yun. At nagtaas na yung medyo malaking adjustment sa presyo ng crudo, no? So, I guess medyo gumalaw na yung presyo sa palengke and fresh produce section ng supermarket. Pero yung mga manufactured goods, processed goods, pricing is a management strategy. So, say, kailan asahan, depende sa manufacturer. Kaya nga kinakausap ng DTI ngayon ang mga manufacturers. Samantala, pinayuhan naman ni Kua ang publiko na iwasang mag-panic buying habang gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapagaan ang tumitinding epekto sa ekonomiya ng sigalot dyan sa gitnang silangan.
we should not get into any panic buying kasi it'll worsen the situation dahil maubusan tayo ng mga supply. Pero yun na nga, yung mga doon sa mga tindang may kaya ang kanilang market, medyo may dagdag na may pila ng kaunti. Pero for those selling to the masses and those na daily wage earners, wala, panic lang. Kaya huwag kayo mag-panic, okay? Kalmado lang tayo. Medyo ano lang, let's work this out. Government is trying to come up with different steps, no, to alleviate yung situation. Pinagde-deliberate ka ng mga congressmen whether provide the president with emergency powers, no, para i-suspend temporarily o kaya bawasan ang taxes at excise taxes and VAT, no, ng crudo. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni Pag-asa Executive Director Stephen Cua sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Narinig nyo huwag kayong magpanik. Pero Kasi wala nang buying. Wala nang, yung iba, panic na lang, wala nang buying. Grabe naman si Sir Steven. Ito naman sa mga consumer po, ng mga customer po ng Meralco, ipinanawagan ng Meralco sa mga customer nito na maging masinop at matalino sa pagkonsumo ng kuryente matapos ang ipinatupad na 4-day work week o di kaya paglalalaan ng isang araw na work from home setup. Ayon kay Meralco spokesman Josel Dariaga, bagaman mababawasan ng konsumo ng mga tanggapan dahil sa bagong working arrangement, tataas naman ang konsumo ng mga empleyado kasi naging nasa bahay. Una nang inaanunsyo ng Meralco na tumaas ng 64 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa March billing, bunsod naman ang paglaki ng generation at transmission charges. Bukod dito, inaasahan din anyang tataas ang demand sa kuryente ng 20% hanggang 30% ngayong malapit na po ang tag-init. Itinagdag pa ni Saldariaga na sa susunod anya na buwan, inaasahang lalatay din sa buwan ng singil sa kuryente ang epekto ng sigalot sa Middle East. Sa makatuwid sa Abril, may nakaamba na namang dagdag singil. Pasada Balita. Talagang malawak at marami Manang ang apektado. Diba, ng digmaan dito sa gitnang silangan. O ito pa po, suportado naman ng National Parent Teachers Association ng NPTA ang posibilidad ng pagbabalik sa online classes ng mga estudyante. Sa gitna naman ito ng ipinatupad ng Department of Education na 4-day on-site work week. Alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid dahil nga sa nararanasang krisis sa langis at enerhiya. Naniniwala po itong si NPTA Founding President Willie Rodriguez na makakatulong ang pagbabalik sa online classes sa pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa, bunsod ng epekto ng digmaan sa Middle East. Yes po, no, we fully support, no, ang para mapanatili natin ang mahusay na serbisyo. Dapat ang lang po natin i-prioritize natin ang kapakanan ng mga mag-aral at ang ating kalidad ng edukasyon, no. Dapat manatiling priority yung ating edukasyon, especially during this time of crisis, no, na medyo nasa crisis po tayo. At ang po dito, sa ngayon po, tama po ang ginagawa ng ating DepEd. Amantala, sinabi po sa DWIZ nitong si Rodriguez na napahusay naman sa tulong ng EDCOM2 ang panuntunan sa paggamit ng mga guro ng online modules. So sa online po ngayon, siguro meron tayong 4-day work and then 1 day online. Hindi naman po masyado magiging problema, no? Basta patuloy lang ang konsultasyon sa stakeholder at tapos yung suporta na makabuluhang reforma sa ating mga pangangailangan sa edukasyon. Ang po naman ang tinig ni National Parent Teacher Association Founding President Willie Rodriguez sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Babalik po kaming muli makalipas lamang ilang mga balala oras. National ba ito? O International Parents Teachers? Grabe ba? International Parents Teacher Association. Si Doc Wenner. Oras natin. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. That time check was brought to you by... Such 59 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar. Matapos bahagya makabawi noong Martes. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines,
Nagsara ang palitan kahapon sa 59 pesos 17 centavos kada dolyar. Mas mababa ito ng 17 centavos kumpara sa 58 pesos 89 centavos na naitala noong Martes. Ayon sa senior advisor ng auditing firm, posibleng dulot ito ng mas mataas na presyo ng langis, mas malakas na US dollar at investor caution dahil sa mga geopolitical tensions. Para naman sa ilang ekonomista, posibleng dahilan nito ang magkahalong hudyat mula sa Trump administration hinggil sa gyera sa Middle East na ang sabi nga ni Trump ay natapos na at sila ang nagwagi. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Permanente nang inaalis ng Espanya ang sugo nito, ang ambassador nito sa Israel bilang pagtuligsa sa mga pag-atake ng Israel at Estados Unidos sa Iran. Batay naman po ito sa opisyal na pahayagan ng Spain. Ayon sa Foreign Ministry ng nasabing bansa, isang chargé d'affaires o diplomatic representative ang namamahala o mamamahala sa embahada nito sa Israel. Matatanda ang pinabalik ng Espanya ang kanilang ambassador noon pang September 2025 matapos itong i-ban ang mga aircraft at barkong may dalang sandata sa mga port at airspace nito dahil sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza. Samantala, pinamamahalaan din ang isang diplomatic representative ng Embahada ng Israel sa Spain na nang pabalikin nito ang kanilang ambassador bilang protesta sa pagkilala ng Spain sa isang Palestinian state. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Bam Adebayo ng Miami Heat na break ang record ni Kobe Bryant para sa matapos makapagtala ng ikalawang pinakamataas na points sa isang game. Alamin po natin ang sports update mula kay Anjo Riñon. Nasungkit ni Miami Heat center Bam Adebayo ang ikalawang pinakamataas na puntos sa isang laro sa kasaysayan ng National Basketball Association o NBA. Ito ay matapos siyang makapagtala ng 83 points sa laro kontra Washington Wizards sa score na 150-129. Nalampasan ni Adebayo ang 81 points na naitala ni Kobe Bryant noong 2006 habang nananatili naman si Wilt Chamberlain sa top spot sa record na 100 puntos noong 1962. Nakakuha ng 31 points si Adebayo sa unang quarter at nagtapos sa 43 points sa first half na parehong record para sa Heat. Bukod dito, nagtakda rin ang basketballista ng bagong marka sa pinakamaraming free throw attempts sa isang laro sa NBA. Ito na ang ika-6 na panalo ng Miami Heat habang umabot naman sa 9 ang talo ng Wizards. Para sa balitang pampalakasan sa impilang may tolong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Samantala, nako, partner Drew, mga kaibigan, mukhang maraming may gusto nito, ha? O, pakinggan nyo tong mabuti, ha? Sa ating health news, mga paraan para Ano ba yan? Stem cell? pabagalin. Malalaman natin mamaya. Pabagalin po ang pagtanda. Alamin po natin ang report mula kay Ivet Tadalan. Alam mo ba na ang pagtanda ng tao ay nakadepende sa araw-araw nitong ginagawa? Ayon sa pag-aaral, ang taong madalas puyat, stress, mahilig sa instant foods ay mas mabilis na tumanda ang mga cells sa katawan. Ngunit may mga simpleng paraan upang mapabagal ang aging process. Isa na rito ang pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng whole foods araw-araw. Gayon din ang pagtulog na maaga at regular na pag-eehersisyo. Makakatulong din ang pagkain ng mga anti-aging foods gaya ng avocado, nuts, berries, broccoli at turmeric. Payo ng mga eksperto, ang sikreto sa malusog na pamumuhay ay nakadepende rin sa consistency mo sa araw-araw. At yan ang balitang pangkalusugan. Ako po si Ivet Adalan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Tandaan mo yun, ha? Tandaan mo yun. Oh, nasulat mo ba?
Ha? Ba't tinuturo mo naman si Engineer Winner? Tandaan mo! Sabi ko, kayo naman, no? Mga senyales daw, Nako. ganyan. Kapag titingnan niyo yung ngipin, kapag ngumiti. Parang ayaw ko ilabas yung ngipin ko. Tandaan mo, John Ibanez. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ito sigurado natatandaan natin ito. Zanjo Marudo, suportado ang pagpapakasal ng ex na si Bea Alonzo. Alamin po natin ang showbiz update. Ewan ko, aabay ata ito, no? Aabay ba? Ang aabay na si Bini Bigoteng Anton. Para sa aking balitang showbiz, buo ang suporta ng aktor na si Zanjo Marudo sa nakatakdang pagpapakasal ng dating kasintahan na si Bea Alonzo. Sa isang ambush interview sa media conference ang serye na The Silent Noise, napatanong muli ang aktor kung totoo ba nang tanungin siya tungkol sa balitang kasal. Biro pa ni Zanjo, wala siyang natanggap na imbitasyon, ngunit sinabi rin niyang masaya siya para sa aktres. Nabatid na naging magkarelasyon sina Bea at Zanjo noong early 2010 at tumagal ng halos 5 taon ngunit naghiwalay noong 2016. Una rito, lumabas ang balita na katakdang magpakasal si Bea sa kanyang fiancé na si Vincent Co matapos ilabas ang kanilang marriage bond sa St. Peter the Apostle Parish Church sa Baco, Manila. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bakit ba? Pasada Bakit Balita. ba? Nakatawa Ano to ba problema mo? si Sanjo Marudo, nagmamadali. Pinaplano pa nga lang yung kasal. Ikaw, mga ex daw bawal, sabi. Si John Lloyd pwede. Hindi naman yung ex yun, di ba? Ay, si John Lloyd pwede kasi John screen Lloyd partner pwede. niya lang talaga. Screen yun. partner. O, sino pa? Si Gerald. Gerald. Oops, ex, ghosting. Gerald. Napoles. Hindi. Ah! Yana. Yana. Nako, anyway mga kaibigan, para naman po sa ating good news, ipinakilala po ng Philippine Eagle Foundation ang kanilang bagong sisiw na pinangalan ng Bayani. Ayon sa social media post ng Philippine Eagle Foundation, ang adopter ni Bayani na si CEO Nico Hurt, ang may-ari po ng Procon Gumbak, ang nagbigay ng kanyang pangalan. Si Bayani po ay anak ng mga Philippine Eagle na sina Dakila at Sinag at nabuo sa pamamagitan ng cooperative artificial insemination bilang bahagi ng conservation breeding program ng foundation upang makatulong sa pagpaparami ng pambansang ibon ng bansa. Ginit din ng foundation na mahalagang alagaan ang bawat sisiw o ibon upang mapanatili ang populasyon ng Philippine Eagle na tinatayang nasa 400 pares na lamang. Alright, at tayo po ay bago pansamantalang magpaalam, batiin lamang muna natin yung ating mga suking taga-subaybay, sina Ate Susan Geronimo from California, Uy, US of Ate A. Susan, kamusta Si po? mga kababayan natin dyan po sa East Coast, sa West Coast, Kuya Nelson Malinaw. Yun. Si Leonilo Parales sa UK naman, si Ate Virgie Jarvis. Ang lalapit nila, no? Oo, ang lalapit nila, ha? Ingat po. Oo, Ingat kapit kayo, lamang mo ingat. tayo. Pati rin sila, apektado At yung po. ating mga kababayan na particular dyan sa Middle East, patuloy apektado lang po sila tayong magdasal para sa ating kaligtasan. Walang poknat na pagtaas ng presyo ng crudo at pagmamahalan ng mga bilihin. Buti pa yung mga bilihin nagmamahalan. Bakit daw yung ibang mga gumasabak sa gera, magmahalan na lang daw kayo. Uy, tama naman. Tama naman talaga yan. Andyan din pala si Kuyang Arman Cambe na nandito ngayon sa studio all the way from Laguna. Ayan o. Andyan ba? May nakita ang pogi. Kaya naman pala. O Uy, siya. teka muna. Nais ko lang batiin ng advance happy birthday ang aking father-in-law. Si Antonio Larino mula dyan sa Macabebe, Pampanga. Yan. Sige. Ingat po tayo mga katodos at tipid-tipid din pag may time ha, mga kababayan kailangan natin. Ha? Alright, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Channel 23, sa ngalan po ni Johnny Banyes, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. At ako naman po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na, nandiyan na po sila, kompletos, recatos, walang iba, karambola, oras!
Ganap na po ang alas 8 na ng morning. Happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga